Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Eat Bulaga. And ang number one topic natin dito ay yung tungkol nga po sa paninira po sa Tito Vic and Joey, kaya po muling bubuhayin yung pelikula po ng issue noong matagal na pong panahon, yung tungkol kay Pepsi Paloma. So ngayon, meron na namang bagong statement itong si DY, itong direktor na to. Sabi niya, rerektahin nyo ko tapos pag rumesbak mayabang. Sa totoo lang, sa Olongapo daw, hindi yan katapangan. Normal namin yan araw-araw. So, normal na daw yung attitude niyang ganun. So, kung normal yun sa kanila, meron talagang hindi po nakakasunod, di ba? Kaya dapat iayon din yung attitude or yung ugali sa kung ano yung ugali ng nakararami, di ba? Dahil hindi naman lahat ay makakasabay sa attitude na sinasabi niya. Ngayon, sinubukan ko magbasa dito sa post ni Daryl Yap, and eto nga yung nabasa ko. Sabi niya, Direct Daryl Yap, totoo ba yung sinabi ni Christy Per Min sa Christy Per Minute vlog niya kanina sa YT na after niya maglabas ng vlog sa SNN, nag-message ka daw na sa movie mismo makiklear ang name ni Bossing? Kung ganun, edi tama ang sinabi ng iba na clickbait lang yan para kumuha ng atensyon ang movie. So, yun naman pala, no? Kung may katotohanan nga ito, edi pabor sa Tito Vic and Joey ang tungkol dito. Pero hindi natin pa masabi eh. Hindi kasi pa natin napapanood yung buong kwento, kaya mahirap munang magkomento at mag-opinyon. So, ano ba yung sinabi dito ni Christy Per Min? Sabi po dito, Christy Per Min, binanatan daw itong si Daryl Yap dahil sa pelikula nito na wala kang alam. Nagbigay ng kontrobersyal na pahayag ang batikang showbiz columnist na si Christy Per Min kaugnay daw ng bagong pelikula ng direktor na si Daryl Yap na talaga namang pinag-uusapan sa kasalukuyan. So kung ito ay taktik lamang po ni Daryl Yap para kumuha ng atensyon, para bulabugi ng isyong natutulog, tagumpay na siya. Kasi yung pelikula niya viral na viral. At talaga naman pong pinag-uusapan at tinatalakay ng iba't ibang mga abogado. 'Di ba? So tagumpay siya doon, pero syempre marami niya pong kaaway. Sabi pa dito sa episode ng kanyang programang Showbiz Now na noong linggo, Enero 5, inamin ni Christy na hindi niya suportado ang pelikulang ito kahit na natutuwa siya sa mga atake ng direktor paminsan-minsan. Binatikos din niya ang layunin ng direktor sa paggawa ng proyekto. Kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo, wala kang alam. Anong sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Yan po ang tanong ni Nanay Christy Per Min. Ayon po kay Christy, may hangganan ang paglalatag ng kwento. Yes! At hindi dapat ito ginagawa batay lamang sa personal na kagustuhan. So parang di naman niya gusto, no? Sabi nga niya, siya yung pinili ng pelikulang ito. Ibig sabihin, meron pong nag-udyok sa kanya na gawin mo to. Ipoproduce namin ito, gawin mo to. No? So merong tao sa likod ng naturang pelikula. So di natin kilala, hindi natin alam kung sino yan. Sabi pa dito, mayroon tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandun pa rin yun. Hindi nawawalaan niya. Muling naging usap-usapan ang pangalan ni Pepsi Paloma matapos i-anunsyo ni Yap noong October 2024 ang paggawa po ng pelikula tungkol sa di umano'y gumahasa sa nasabing aktres noong dekada 80. So kung totoo pala yung sinasabi doon sa komento na ginagamit lang ito para mapaingay pero lilinisin pala yung pangalan ng Tito Vic and Joey, kahit na sabihing lilinisin po yung pangalan ng tatlo, Tito Vic and Joey and Richie D. Horsey, medyo pangit yung atake po niya, no? Dahil alam niyo yun, binulabog po niya yung natutulog na pong issue, yung matagal na pong tapos, yung fake news na tinatawag, 'di ba? Parang nagbalik muli yung mga pangyayari noon. 'Di ba? Parang naging fresh start po ulit na siyang dapat hindi na po dapat yon pinag-uusapan na tinatalakay ngayon at gagawan pa ng movie. 'Di ba? So kung ito ay pagpaingay lamang po, napakapangit naman ang paggawa niya ng pagpapaingay na yan. 'Di ba? Baging ang Soto brother, talaga naman pong mabubulabog din dyan and maalarma sa kanyang way
o alam niyo yun, promotion, pagpapaingay. So meron nga po tayong nakita dito na video ni Tito Sen na kung saan sinagot ang tungkol dyan sa Pepsi Paloma case na yan. So sabi nga po ni Tito Soto, ano to talaga siya sinusunod talaga siya ng mga reporter. Matagal na po itong nangyari ha. So ibabalik lang natin mga Kadaver Kads. So doon nilinis po ni Tito Soto na malaking fake news yan. Yung mga reporter lamang po talaga yung nagpapaingay para mapag-usapan ulit. 'Di ba? Gano'n naman po talaga tulad ngayon, pinapaingay na naman para mapag-usapan. Matagal na pong tapos 'yan. So, sabi dito Tito Soto, sinabi na fake news ang tungkol sa issue kay Pepsi Paloma. And syempre mga Kadaver Kads, matagal na po itong na-dismiss. 'Di ba? Kaya nga niya pinabura yung mga article sa mga iba't ibang website, mga iba't ibang write-ups dyan. Kasi ayaw niya na pong kumalat yung maling balita na yun. Yun yung way niya ng paglilinis po ng pangalan sa Tito Vic and Joey or kay Tito Soto ay kay Bossing Vic and kay Joey and kay Richie Di Horsey. Wala na kasing ibang choice. Diba? Kundi burahin, ipabura na lamang yung mga write-ups na yan bago pa magsanga-sanga yung mga balita tapos kung ano-ano pa yung mga madagdag doon na mga balita. Kaya sang-ayon ako na pinabura po yun ni Tito Soto. 'Di ba? Kasi wala nang ibang way para maharang yung balitang yun kasi kalat na eh. Di mas mainam na ipabura yung mga article na hindi naman po totoo. Pang mga aligasyon lamang yung tungkol doon. Kaya kahit sino po gagawin yan, lalo na kung hindi po totoo yung mga nakasulat doon. 'Di ba? Kaya naman nakita ko po, pinanood ko po ang video na to and talagang kahit sa sasakyan sinusundan po itong si Tito Soto. So medyo napiko na po siya sa part na yon kaya sinarado niya na po yung bintana kasi hindi ka talaga lulubayan ng mga media. Susundan at susundan kayo niyan hanggang may mapipiga sa inyo. Dahil itong mga media din na to, yan po yung nagpapalaki ng issue, ng usapin. 'Di ba kasi kung wala namang magpapalala ng issue, hindi po yan pag-uusapan. 'Di ba? Kaya naman sinaraduhan na lang po ni Tito Soto yung kanyang window ng kanyang sasakyan para matapos na po yan. Kasi wala naman nang dapat pag-usapan eh. Tsaka isa pa, tapos na po ang kasong yan. Tapos na po ang usapin yan, yung aligasyon kay Bossing Vic and kay Boss Joey and kay Richie Di Horsey. 'Di ba? Kaya hindi na dapat yan ginagawan pa ng pelikula at gagamitin pa para mapaingay ang gagawing pelikula. So, medyo pangit po yun sa part po ng mga Soto. Kaya dapat lamang talaga na umalma ang mga nasa usapin tungkol dito po kay Pepsi Paloma. So, ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaver Kads? Hanggang dito lamang po ang update natin at huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe.